Hello guys, I'm just starting low carb journey and there are a lot of reasons why I started it. So one reason is syempre alam natin yung health, di ba? Pero uh, sa unang start ko actually, hindi siya ganun ka okay kasi ang dami mong dapat i-give up. So una, I gave up rice. I started the low carb maybe last December. Hindi siya low carb, parang low carb lang. Low carb lang ang peg, pero hindi ko talaga low carb. Trinay ko lang, tinest ko lang nung December, lalo pa nung time na holiday. I just tested if I can. Ako rin kasi yung hindi mahilig sa rice. If I can, kain na ako ng rice kapag yung ulam is yung tuyo, or yung may alamang, or fish, ganun. Napaparami talaga ako. Pero in ordinary days, hindi talaga ako. Konti lang yung rice ko. More on ulam ako. So, it's easier for me to give up the rice. And then, sugar, hindi na talaga. Kasi talagang dati ayoko na. I tend to change it to alternative healthy sweeteners, mga ganon. So, nalagpasan ko na yung sugar at saka rice, which is a very big deal na, no? And then, ito na yung, nagpa-start ako lang is more on, I started with the Globus Goddess. Pina-follow ko siya sa page niya. And then, yung kanyang sinasabi doon is that always eat first with the fiber, vegetable, protein, always last yung carbs. Pina-follow ko siya. So, syempre, kapag kakain ka, di ba, para nga yung glucose spike mo, hindi ganun kataas. Pinalo ko pa yung sabi niya, yung uminom ka ng any vinegar, i-dilute mo siya sa water. Mga ganun. And don't eat any carbs alone. Parati dapat merong yan. So, finalo ko siya mga January, February. Yan. Hindi ka, parang more on protein ako, pero kumakain pa rin ako ng carbs or treats sa last. And mahilig kasi kami mag-take out ng mga pizza, cakes, gano'n. Lalo dito, ang aming lifestyle dito sa amin is more on coffee breaks, no? Kape is life here. So, syempre kapag kape, may pancake or may mga baked goods. Eh dito, ang daming mga papadeliver pa ng mga baked goods, ganun. Online. Kaya mas madali yung tawag doon. Mas madali kang maka-order. Ayan. So, yeah, but yung transition ko doon, I feel a little bit, mas gumagaan na yung aking pakiramdam. Last year, when I turned into my 40s, doon ko naramdaman na yung biglang, syempre alam natin na hindi ako nagme-maintenance, guys, wala pa akong pero ayokong pumunta doon. Ayun. So, meron akong mga nararamdaman na nagnanam yung paa ko sa gabi, nagka-cramps, mabigat dito. So, doon ko na-realize na ako, parang palapit na tayo sa high blood or something, gano'n. At one time, nag-slice ako ng fruits. Nasugat ako. Actually, hindi ako nasugat. Parang kinagat ata ako ng isang insekto. Nag-bulge yung ito. Tapos, 2 weeks yung healing niya. And it's very painful. Sabi ko, naku, parang iba, hindi kaya na ng katawan ko. Dahil ba sa 40 ako? Or ganon. So, at that time, I decided na more on, iwasan ko muna yung mga processed foods. Aware naman ako kasi sa family namin, uso yung high blood. Yung parents ko, high blood. Nagme-maintenance pa para sa puso. And then, type 2 diabetic yung kapatid ko at saka yung aking father. Nakukuha niya daw siya sa lifestyle. So, sabi ko, nako, hindi pwede. So, I need to, aware na ako sa mga ganong sakit. So,
I really decided, ako talaga mismo yung nag-choose na ayokong mag-maintenance. Yan. Ayan. So, tayo muna ako guys. Ayun nga guys. After nun, doon ko na-realize na maybe my body na is na, hindi na siya yung nung 30s ako na kayang gamitin yung yung taba or yung sugar sa katawan ko dahil nga nasa bahay lang ako. That's when I decided na sige, mag low carb ako. Ayan. So good thing kasi nag-start din yung kapatid ko. He's living testament na hindi naman lahat halos na parang yung laboratory niya nag-normalize, which is meron siyang sakit sa puso, type 2 diabetic, kung ano pa. So, yung kapatid ko yung naging aking mirror. Kasi, kung sa vegetarian or paggulay-gulay, dati pa ako ganon. Actually, hate na hate ko ang karne. Ayoko ng karne kasi ang hirap i-digest. At sa akin kaya more on tofu or beans, mga ganon yung mga protein ko dati. At itlog, ganon. Fish, more on ako ganon. Pero hindi ko alam. It's kapag hindi ako uminom ng supplement, iba rin nun, manghihina ka. Ganon. So, sabi ko, I think, kaya din siguro hindi ako ganon nagka-high blood agad dahil ganon yung lifestyle ko. Ako yung mahilig sa mga supplement Ayun. So, here comes na I need to do some check-up. And then, tinake nila yung blood test namin. Yung sa blood test ko, it turns out na ang taas-taas na aking HB1AC. Though, no fasting yun. So, 7.2. So, diabetic na siya. And at that time, I already started the low carb diet mga 2 to 3 months prior. So, pero hindi ako ganun ka-strict. More on quad pa ako. Sa pag-start ko sa low carb, may malaki akong motivation. Una, dahil sa health ko. Kaya siguro ganun na kaya ko siya. And at the same time, nakaya ko nang iwasan yung mga rice at saka sugar dati pa. For my health. Health talaga yung concern ko. And at that time, meron ako yun. Papakita ko guys mamaya yung HB1AC ko nung lately lang. 7.2. And then, alam nyo ba guys na sabi nung doktor na sige nga, i-retake mo ulit yung blood test anytime. So, ang ginawa ko, from that time, binigyan ko ng interval ng 2 weeks. Sabi nila, 3 weeks daw dapat i-reflect nung HB1AC. Sabi ko, may 3 months naman na akong nag-low carb. So, sa tingin ko, dapat nakwan na. And then, hindi na ako nagbe-baked goods, hindi na ako nag-cake or something. So, ni-review ko, at that time, I do low carb, pero, from time to time naman kasi kumakain pa rin ako ng treats, lalo na pag biyahe. Kinausap ako ng kapatid ko, sabi niya, pagkatapos mong kumain, you do activities. Mga 10 minutes walk, ganun. Okay lang daw yung ganun. So, every meal. So, ayun. So, for 2 weeks, guys, ang tawag doon. Meron akong prior, hindi ako strict low carb 2 to 3 months before. Pero ang taas-taas ng HB1AC ko nung unang test. And then, pina-retake ako ni doktor. Pero, binigyan ko yung sarili ko ng 2 weeks. Binigyan ko ng sarili ko ng 2 weeks para bigyan ko yung sarili, baka on healing pa yung aking body. Kasi nung time na ginagawa ko na yung low carb, hindi na ako bloated, hindi na ako constipated, gano'n. Kaya, yun yung way na sa 2 weeks na yun, sige, gagawin ko siya. Kasi alam ko baka magbabago yung result. Ayan. So, wait, inumin ko muna to guys kasi parang yung mga taba lumalabas.
Ayan, going back. Um, dahil tumataas na yung aking, dahil kataas hindi ako naniwala, syempre na-stress ako doon. Pero sabi ng kapatid ko, dapat hindi daw ako ma-stress. Umuwi ako ng province, which I did low carb na. Finokus ko sa beef. Beef, egg, avocado. Great thing kasi ngayon, season ng avocado, kaya ang dali niyang makuha. Tapos, yung parati ko ginagawa sa breakfast, more on, bago ako kakain, pipino muna or tomato. Hindi ako kakain ng rice or hindi ako kakain ng mga yun muna. Tapos, trinain ko yung sarili ko na kung wala mang ulam, wala natirang ulam kagabi, yun na, egg. More on egg ako at saka yung pipino at saka so, ang ganda ng flow na aking bawol, lahat. Tapos, after nun, basta after ng activity ko, after ng meal ko, ayan, tina-turn on ko na si YouTube. Yung yung 15 minutes walk. Ayan, tapos may konti pa, cardio, konti lang. Yun lang yung fina-follow ko. Hindi siya hassle, hindi rin siya ganun ka-strong. Tapos ang saya. Gawin ginagawa ko every 2 weeks. Tapos may mga time din na nag-cheat ako, ice cream, gano'n. Pero after a full meal na, hindi siya yung single lang na kinakain ko. Yan. So, to make it short, finalo ko yung gano'n, no? More on ko na ko, yung low carb diet. Gano'n. So, pinag-take ulit ako, guys. Yung HB1AC ko, guys, naging normal. Doon ako lalong nabilit sa low carb. Kaya, until now, ayun na, kino-continue ko siya. Beginner pa rin ako, guys. Hindi ako expert or something. Pero I listen to my body and yung aking katawan, yung aking pinaka-kwan ko. Yan. And then, of course, I listen to other people who have the same experience as mine. Marami kang may experience kapag nag-low carb ka. Pero along the way, you learn. Ayan. So, ngayon, ni-enjoy ko muna itong season ng avocado. Kaya everyday may avocado ako. It was very helpful kasi I'm in a process of healing. Piniprepare ko yung katawan ko na isang procedure na gagawin ko in the future. Okay. Ito yung aking bulalo kahapon. Ito na lang yung natira, guys. Wala nang bulalo. Yeah, we have a meat shop. Kaya kinukuha ko yung mga extra. Yun yung perks. Kaya talagang inuuna ko muna si beef. Kasi Pero, pag wala, more on chicken. Steamed chicken. Ako yung steamed chicken. Minsan nga lang, pag tinatamad ako, dirty low carb yung tawag doon. Kumuha ako ng mga fried chicken sa labas. Pero, ewan ko, iba rin yung kanya. No? May mga, may mga flour kasi. And then, fish. Or, kung wala, boiled egg. Sa boiled egg ako nabuhay. Ang sarap. So yung marrow. So ngayon I'm taking supplements 3 times a day. So, which I need to take. Kaya, ang ginagawa ko, nag-full meal ako sa breakfast. Tapos, kung hindi ako gutom, kasi hindi ako gutomin na ngayon ng lunch or dinner, kumakain na lang ako ng itlog, and then, tinitake ko. Kasi with meals yon. So, yun na lang. Pero, hindi na ako yung kumakain talaga naghanap talaga ng malaking beef. Ganun. Dati yon. Oh. So, kainin ko na yung avocado ko, guys. Hindi siya
Mm, yun nga lang pala sa pag low carb, you've got to wake up and prepare your meals. So, may kanya-kanyang technique and matututunan mo din. So, join me in my journey, guys, in doing this low carb. And I think it's very great. Nowadays, I'm not so bloated. Hindi ako constipated. Nasusuot ko yung mga damit na gusto ko. Mataba pa ako, guys, meron pa akong double chin. Dito, meron akong pero hindi na yung tulad ng dati. Confident na akong magsuot ng ganitong damit. Diba? Hindi pa ako payat, pero at least. Hindi naman, ayaw ko lang yung bloated kasi hindi ko na suot yung aking mga damit. So, anyway, ito yung aking low carb for today. At after this, ito naman. Later na lang, guys, yung mga iba. Pag-usapan natin kung ano pa yung mga experience natin sa pag-low carb. Yan. So, be healthy, guys. Health is wealth. And yun na lang yung aming pagtuunan sa ngayon. Bye, ka-home. Is another version of ourselves. Healthy version.